Sa pagsilang nitong berbo nagdiwang ang mundo, at ang tatlong haring mago nag-alay sa ninyo. Naging diwa nitong Pasko ang mag-aginaldo. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. Piso at 87 sentimos, iyan lang. At ang 60 sentimos nito ay barya. Nakatitiyang bilangin ni Delia. Piso at 87 sentimos. At kinabukasan noon ay Pasko. Talagang wala nang dapat gawin kundi sumalagmak sa munting gusgusing supa at magpalahaw. Kaya't iyon ang ginawa ni Delia. Tinapos ni Delia ang kanyang pag-iyak at hinarap ang kanyang mga pisngi. Siya'y nagpulbos, tumayo siya sa tabi ng bintana at matamlay na pinagmasdan ang isang abuhing pusang nananumlay sa isang abuhing bakod sa abuhing likod bahay. Kinabukasan noon ay araw ng Pasko at ang pera niya'y wala kundi piso at 87 sentimos lamang para ipambili ng pang-aginaldo kay Jim. Kung ilang buwan siya'y nagtabi, pera-pera at ito ang kanyang natipon. Gaano ba naman ang itatagal na kitang 20 piso sa isang linggo? Nagiging malaki ang kanyang mga gastos kaysa inaasahan. Lagi ngayon ang nangyayari. Piso at 87 sentimos lamang na pambili ng aginaldo para kay Jim. Maraming oras ang ginugulo niya sa pag-iisip ng isang magandang pang-aginaldo kay Jim. Isa pang aginaldong maganda, pambihira at yari sa pilak. Yaong maaari sabihing karapat-dapat ariin ni Jim. Kagyat siyang pumihit at nilisan ang bintana at humarap sa salamin. Nagningning ang kanyang mga mata. Datapwat 20 segundo na walan ng kulay ang kanyang pisngi. Maliksi ang kanyang inilulay ng puspusan ang kanyang buhok. Ang mag-asawang James at Delia Dillingham Young ay may 2 ari-ariang ipinagmamalaki nila ng labis. Ang siya'y gintong relos ni Jim na minana niya sa kanyang ama at sa ama ng kanyang ama. Ang isa pa ay buhok ni Delia at ngayon nakalugay ang magandang buhok ni Delia. Alon-alon at sumisiklap na parang buhos ng kalumangging tubig sa isang talon. Abot hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod at mistulang pananamit niya. At pagkatapos pinausod niyang muli na nagngangatog na ang kanyang mga kamay, minsan siyang natigilan samantalang 2 patak ng luha ang tumulo sa gasgas na pulang karpet sa sahig. Isinuot ang kanyang lumang jacket na kulay kape. Isinuot ang kanyang lumang sombrerong kulay kape rin. Umililimbong ang kanyang mga mata nang siya'y humagibis na papalabas sa pintuan, mananagong at lumabas sa lansangan. Sa tapat ng hinintuan niya ay may karatulang ganito ang mababasa: Mesofrani. Lahat ng uri ng kagamitan yari sa buhok. Patakbong pumanhik si Delia sa unang hagdanan at saka naghinto upang bigyang panahon ang kanyang paghingal. Gusto ba ninyong bilhin ang aking buhok? Tanong ni Delia. Bumibili ako ng buhok, sabi ni Madame. Alisin mo yung sombrero mo nang makita ang itsura niyan. Ni Delia ang alon-alon niyang buhok, 20 pesos. Ang wika ni Madame habang inaangat ng sanay na kamay ang makapal na buhok. At ang sumusunod na 2 oras ay masayang nagdaan.
Hindi pala. Sa loob ng 2 oras na sumusunod ay walang ginawa si Delia, kundi ang halughugin ang mga tindahan sa paghahanap ng maipang aaginaldo kay Jem. Sa wakas ay nakakita siya. Talagang bagay na bagay kay Jem. Parang ipinasadya. Walang ibang tindahang mayroon noon. Isang magandang kadenang platino at ang disenyo ay simpleng-simple, ngunit nakaaakit. Sa tingin lamang ay talagang nakikilalang mamahalin at sadyang karapat-dapat sa relos. Pagkakita niya sa kadenang iyon ay sumaksak agad sa loob niya ang bagay na iyon kay Jem. Katulad nito, mahinhin at mahalaga. 21 piso ang pinabayad nila roon sa kanya at nagmamadali siyang umuwi. Dala ang 27 sentimos na natitira. Kapag nakabitin na ang kadenang iyon sa kanyang relos, ay bihong madalas na titingin ni Jem ang oras sa harap ng kanyang mga kaibigan. Magaman sadyang maganda ang relos, palihim kung ito'y dukutin ni Jem upang tignan ang oras dahil sa lumang katad na nakakabit. Nang dumating ng bahay si Delia, minabuti niya ang gumawa ng kaunting pag-iingat. Kinuha niya ang kanyang panggulot at pinainit sa kalan at kinumpuni ang pagkasira ang nalikha ng pag-ibig na pinalubha pa ng kagandahang loob. Nang alas 7, may handa na ang kape at ang pagpriprituhan ng karne. Si Jem ay hindi kailangan ginagabi ng dati. Kinuyom ni Delia ang kedena sa kaniyang palad at naupo sa sulok ng mesang malapit sa pintong lagi dinaraanan ni Jem. Narinig niya ang mga yabag ni Jem sa unang hagdanan at siya'y namutlang sandali. Ugali na niya ang magdadasal ng kaunting patungkol sa mumunting bagay na nangyayari sa araw-araw at ngayon bumulong siya ng ganito. O pong Diyos, marapatin mo pong sabihin niya na ako'y maganda pa rin. Bumukas ang pinto at pumasok si Jem at pagkatapos ay sinira uli iyon. Parang nangyayat siya at ang mukha niya'y walang bakas ng kagalakan. Kawawa naman. 22 taon lamang siya at nag-iintindi na dahil sa kanyang pamilya, kailangan niya ang isang bagong damit na pang-ibabaw at wala pa rin siyang guwantes. Pumasok si Jem at walang katinag-tinag. Ang mga mata niya'y nakapako kay Delia at ang tingin niya ay nakatitig si Jem. Sa kanyang mga matay, nagpapahayag ng isang damdaming hindi mahulaan. Maingat na bumaba si Delia mula sa mesang kanyang kinauupuan at lumapit kay Jem. Jem, mahal ko, ang wika niya. Huwag mo sana akong masdan ng papaganyan. Ipinagpatuloy ko ang aking buhok at ipinagbilin sapagkat hindi ako makakatagal pa hanggang sa isang Pasko. Kung hindi kita mapibigyan ng isang aginaldo, ito na may hahaba ulit. Huwag ka sanang magalit, ha? Ha? Talagang kinakailangan gawin ko iyon. Malakas naman humaba ang aking buhok. Hala, sabihin mong maligayang Pasko, Jem, at tayo'y magsaya. Hindi mo nalalaman kung gaano kaganda ang aginaldong binili ko para sa iyo. Pinuputol mo ang iyong buhok? Ang tanong ni Jem na parang naghihirap ng pagsasalita. Ipinaputol ko at ipinagbili. Ang wika ni Delia. Hindi ba gusto mo rin ako kahit naputol ang aking buhok?
Dinukot ni Jem ang isang balutan sa kanyang bulsa at inahagis sa mesa. Huwag ka sanang magkakamali tungkol sa akin, Delia. Ang wika, sa palagay ko'y walang makakabawas sa aking paggusto ng aking giliw dahil sa buhok o sa pagbango o ano paman. Dapat huwag kong bubuksan mo ang pakiti ay mauunawaan mo kung bakit ako nagkagayon noong bagong dating ako. Ang batulan ay pinunit ng mapuputi at magagandang daliri at isang malakas na tili ng galak at pagkatapos ay isang hagugol na sinasabyan ng pagdaloy ng masaganang luha. Pagkat ang dala ni Jem ay para sa kanya ay mga suklay. Isang huwego ng mga suklay na malaon ng inaasam-asam ni Delia. Mula nang ang mga iyon ay makita niya sa isang bintana ng tindahan ng Broadway. Idinait niya ang mga yaon sa kanyang dibdib at sa wakas ay naitaas niya ang kanyang pagnininghiram sa luha. Ang wika, malakas humahaba ang buhok ko, Jem. At si Delia'y lumuksong animoy isang usang na paso at sabi, "Oh! Oh!" Hindi pa nakikita ni Jem ang magandang aginaldo sa kanya. Iniabot iyon ni Delia, sabay pagbubukas ng kanyang palad. Ang mahalagang metal ay kanya na kaya ng apoy ng kaniyang kaluluwa. Hindi ba maganda, Jim? Hinalughog ko ang buong bayan para lamang makita ko yan. Pihong matitignan mo ngayon ang oras kahit makasadaan beses maghapon. Akin na ang relos mo. Tignan ko lamang kung gaano kaganda kung makaabit na ang kadena. Sa halip ng ibigay ang hinihingi, si Jem ay nagpapatanghingi sa sopa at inuuna ang kanyang ulo sa kanyang mga palad at saka ngumiti. Del, itabi muna natin ang ating mga pang-aginaldo at itago natin ng ilang araw. Sayang na gamitin agad ngayon ang mga iyon. Ang relos ay pinagpilin ko para maipabili ng mga suklay para sa iyo. Mabuti pa'y prituhin mo na ang karne. Sa pagsilang nitong berbo, nagdiwang ang mundo, at ang tatlong haring mago nag-alay sa ninyo. Naging diwa nitong Pasko ang mag-aginaldo. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. May mansanas at may peras, lansones at ubas, dalang hita at litsiyas, mayroong ding kastanya.